sa di makatarungan, sino kayang lulupig sa kim na umiral? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat. Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, magsalo tayo sa salita ng Diyos. Ang ating pong pagninilayan ngayon ay ang unang linggo ng Kwaresma, kung saan ating matutunghayan ang pagtatagumpay ni Jesucristo sa panghihikayat na demonyo na ilayo siya sa tunay niyang identity at misyon bilang anak ng Diyos. Ngayon po ay ating pagnilayan ang mabuting balita para sa unang linggo ng Kwaresma. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, may kasabihan po tayo sa wikang Ingles that life begins at 40. Lubha pong napakalalim ang mga sinasaa dito na maging sa aming sariling buhay bilang mga consecrated religious ay aming mapapatotohanan. Sa isa pong pag-aaral ng buhay namin ay meron sinasabi silang midlife crisis. Bukasyon, meron kaming krisis sa bukasyon. Kapag ang isang relihiyoso between 30 to 40 ay nakaranas ng matinding problema, pwede siya talagang lumabas o pwede siyang mapagtibay sa mga panahon na ito. Ngayon po ay panahon ng Kwaresma. Ang salita pong Kwaresma originally nag-ugat lamang sa salitang 40. Ang 40 po sa Biblia ay nakapakasagisag din. Alam din po natin yung duration ng baka ay 40. Ganon din po ang pagtigil ng mga Israelita sa disyerto, 40. Ganon din po, 40 ang pag-describe ng flight ni Propeta Elias. So ngayon, hindi katakataka na 40 araw din si Jesucristo sa disyerto na hinihikayat ng dyablo laban sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Ito pong Ebanghelyo ni San Marcos ay isa sa pinakapayak na nag-uulat ng insidente na ito sa buhay ni Jesus. Lamang yung kanyang pagsasaayos ay lubhang napakaganda. Ang pagsasaayos niya ay magsimula nang si Jesus ay bininyagan kung saan siya ay kinilala, "You are my beloved Son, in whom the Father is pleased." Ay dinala na siya sa disyerto at dito siya nangyari nga yung tukso. Ang tukso po ni Jesus ay basically to bear him away from his identity as the Son of God. Ihiwalay siya. Hindi siya dapat niyang makilala na siya ay anak ng Diyos. Kaya sinasabi po ng nasabing dalawang synoptic gospel, meron ba namang anak ng Diyos na nakakaranas ng gutom? Meron ba namang anak ng Diyos na napapanganib ang buhay? Na pwede siyang magalusan kung siya ay tumalon sa parapet of temple? Meron ba namang anak ng Diyos? Ni wala man lang kapangyarihan na politikal. Ini-equate ni Satanas ang pagiging anak ng Diyos at maging mahal nito being physically safe, physically full, and politically powerful. Sagot po ni Jesus, nakita tayo ng larawan na dito sa gitna ng panganib ng buhay ay ang pagkakandili ng Diyos. Naroon siya sa gitna ng mga mababangis na hayop, ay siya inaalaga at binabantayan ng anghel.
na ang kanyang pagiging anak ng Diyos ay mananatili sa gitna ng panghihikayat ng diablo. Mga kapatid, ngayon pong panahon ng Kwaresma, ito po ang paalaala sa atin. Ito din yung tukso sa bawat isa sa atin. Ang tayo ay ihiwalay sa ating identity bilang anak ng Diyos. Andun din yung ating pag-iisip, mahal ba ako ng Diyos kung ako'y nagugutom at dumaranas ng hirap? Mahal ba ako ng Diyos kung ako'y parating may sakit at ang buhay ko ay nanganganib? Mahal ba ako ng Diyos ni wala man lang akong kapangyarihan, ni ayaw akong sundin ng mga tao ko sa loob ng sarili kong tahanan? Mukhang hindi ako anak ng Diyos. Pero alam po natin na deep down in us, sa ating at the core of our being, hindi lamang tayo physical at material reality. We are children of God. We are not just chips of dust in the conveyor belt of evolutionary system, destined to flicker for some time, only to disappear forever. We have a feeling in us of timelessness, eternity, and immortality, that what defines us ay hindi ang ating material and physical satisfaction and health. What defines us is the Word of God. Tayo'y anak ng Diyos. Tayo'y nilalang na kawangis niya. Kaya ito pong pagkilala natin ng ating identity at ang kawalan nito ang siyang magbibigay sa atin ng kahinaan sa tukso. If we do not know who we really are, then we ride on temptations. And conversely, if we know that we are the sons of God, we know the resources how to overcome itong panghihikayat ng mundo. Sa pong bagay na nakalulungkot, ay itong mga temptations na dumarating sa ating buhay, if we do not know who we really are, they look to us as options, possibilities, opportunities to be welcome and weighed, rather than direct demonic invitation to be dismissed. Yun yung nakakalungkot. Kasi in the midst of temptation, nalilimutan natin we are creatures of the Spirit. Hindi lang tayo katawan, kundi tayo anak ng Diyos. And lastly, ngayon pong panahon ng Kwaresma, hindi lang tayo hinahayaan ng simbahan. No, sige, papaglabanan mong matukso. Tayo tinatagubilinan ng 3 pamamaraan kung paano natin mapapagtagumpayan ang nasabing panghihikayat ng diablo. Adilibat, ang tagubili niya nung nakaraang Ash Wednesday sa atin ay ang pag-aayuno, ang paglilimos, at panalangin. Ang lakat pong ito ay ang pamamaraan to facilitate na matugunan natin yung panawagan ni Jesucristo na magbalik loob sa Diyos. Sa pamagitan po ng pag-aayuno, makikilala natin na tayo nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa bawat salita na mumutawi galing sa Diyos. Sa pamagitan ng paglilimos, nakakaibang kaligayahan ang ating nadadama kaysa tayo ay magdamot at magkamakasarili. At yung pong paglilimos at pag-aayuno, higit na papatibay at napapatatag tayo sa buhay ng panalangin. Mga kapatid, ating pong idalangin ngayon sa Ama na nawa ang Kwaresma o ang 40 Dias na ito para sa atin ay magbigay daan sa ating pagpapalikloob. Nawa Ama, gabayan mo kami ngayong mga panahon na ito upang itong aming pagtatagubilin ng ayuno, panalangin at saka paglilimos ay magsilbing daan at magbigyan daloy ang aming pagbabalik loob sa iyo upang maging ibayo ang pagmamahal namin sa kapwa at pagtalikod namin sa aming sarili. Amen. Mga kapatid, atin na napagnilayan ang salita ng Diyos. Ako po si Father Baltasar Ubico, kasalukuyang guardian ng Santuario San Antonio Parish of Forbes Park, na muling nagpapaalaala na wag lang tayong maging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Sa buhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.
Sa Diyos lamang